Ang balintataw ng balintahaw. Sa daigdig ng Balintaw, isang lupain na hinahabi ng mahika at dugo, itinayo ang Akademya ng Balintahaw. Isang banal na lugar kung saan sinusubok ang kapangyarihan ng mga isinilang na may gahong. Sa Balintaw, ang mahika ay hindi pinipili. Ito'y sumusulpot, sumasabog at sumisira. Simula ng paghuhukom. Si Mayari, isang dalagitang may baligtad na gahom, ay isinilang na may sumpa. Kapag siya'y nagbabagong anyo, hindi isa ang anyo. Huko ng lawi ng unang sumusulpot. Kasunod ang pakpak ng paniki. Buntot ng pusa, balat ng ahas. Kasabay nito ang anino niya'y humihiwalay sa kanyang katawan at gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang tanging lumalapit sa kanya ay si Alon. Isang binatang may apoy na sumasayaw sa kanyang mga palad. Ang kanyang apoy ay kayang tunawin ng bakal at hatiin ng bato. Ngunit lagi niya itong pinipigilan. Ang pagsubok sa akademya. Sa pagdating sa akademya ng Balintahaw, tinipon ng mga bagong salta sa bulwagan ng ugat. Isa-isang sinubok ang mga bata. Ang mga may apoy ay pinasunog ang mga sagisag. Ang may hangin ay pinalutang sa ere. Ang may anyong hayop ay inutusang magbago. Nang si Alon ang tumayo, umapoy ang kanyang palad. Isang manipis na apoy lamang, ngunit kontrolado. Tinanggap siya. Nang si Mayari ang lumapit, bumuka ang lupa. Sumirit ang anino. Naghalo-halo ang kanyang anyo sa isang iglap. Tinigil ang pagsubok. Isang marka ng baligtad ang iniukit sa kanyang bisig. Ang mga itinapon. Si Mayari ay ibinaba sa ilalim ng akademya, sa silong ng mga itinapon. Doon niya nakilala ang iba, Dagis, na kapag humahawak ng bagay, ay kusang sumasabog palayo. Ulan, na usok at hamog ang inilalabas sa halip na apoy. Himig, na lumulutang ng sobra at hindi kayang bumaba. Ang guro nila ay sila Kandaan, isang lalaking tila walang lakas. Ngunit ang bawat hakbang ay sinusundan ng mga ibon. Lihim na pagsasanay sa gabi, dinala nila Kandaan ang mga itinapon sa gubat. Sa isang huni, nagsidating ang mga hayop. Sa bawat indayog ng kanyang tinig, gumalaw ang mga ito. Ipinakita niya ang katotohanan. Ang baligtad na gahom ay hindi sumpa. Ito ay anyong digmaan. Tinimula ng pagsasanay. Tinuruan si Dagis na itutok ang pagtulak. Ginawa niyang sandata ang pagsabog ng hangin. Si Ulan ay hinubog ang usok bilang talim at panangga. Si Himig ay tinuruan magangkla ng bigat upang bumagsak na parang palaso mula sa langit. Si Mayari ay hindi pinigilan. Hinayaan siyang maghalo. Ang pagkabuhay ng anino. Habang nagaganap ang lihim na pagsasanay, unti-unting nilalamon si Alon ng isang nilalang. Isang babaeng lumilitaw sa apoy. Tahimik, walang anino. Ang pangalan niya ay Dilim. Pinakawalan ni Alon ang kanyang buong apoy. Ang apoy ay umitim. Ang digmaan sa akademya. Sa araw ng Balintahaw, nagtipo ng buong lupain. Tumayo si Alon sa gitna. Hindi siya nagsalita. Isang dambuhalang apoy ang sumabog sa kalangitan. Mula rito, bumaba ang anino ng dilim. Sumalakay ang mga guro. Umuulan ng apoy. Humahampas ang hangin. Nagsisipagbanggaan ang mga anyong hayop. Walang bisa. Ang pag-angat ng mga itinapon. Mula sa silong, tumugod ang mga itinapon. Si Dagis ay humampas ng lupa. Itinaboy ang halimaw sa pader. Si Ulan ay bumalot ng makapal na usok. Binulag ang nilalang. Si Himig ay bumagsak mula sa langit. Dinurog ang lupa sa bigat ng kanyang bagsak. At si Mayari, nagbago. Pakpak, pangil, kuko, apoy, anino. Isang nilalang ng digmaan. Sumugod siya sa halimaw, kinayod ang anino, pinilas ang dilim, at bumaon sa dibdib nito. Ang pagbabalik ni Alon sa loob ng anino, narinig ni Alon ang tinig ni Mayari. Hindi utos, hindi galit, alaala. Mula sa loob, sumabog ang apoy. Malinis, malaya, at totoo. Nabiyak ang anino ng dilim. Ang bagong daan naligtas ang Balintaw. Binuwag ang silong ng mga itinapon.
pinayagang magsanay ang baligtad. Tilakandaan ay kinilalang dakilang guro. Si Mayari ay tinawag na unang balintatao, ang anyong hindi kailanman isa. At sa Balintaw, isinilang ang bagong batas. Ang lakas ay hindi nasusukat sa linis ng mahika, kundi sa tapang na yakapin ang kabuuan nito.